So ayun, what's up mga ka-seafarers or aspiring seafarers? Ako nga pala si Tristan. At isa ako sa mga, sabihin natin mga first time seafarers sa parating na 2026. And kaka-apply ko lang rin naman sa isang kumpanya and gusto ko lang i-share kung yung mga tips and tricks kung ano yung mga ginawa ko para mas napalaki yung chance ako na matanggap sa trabaho. So first of all, ang ginawa ko guys, kinuha ko muna lahat ng kailangan na certificate at training sa pagsampa. Para at least, pagka nakita nila yung resume ko, mas nakita nila na, may initiative talaga tong magtrabaho sa barko kasi kinuha niya na lahat ng mga trainings doon. So, ano nga ba yung mga trainings na kailangan natin? So, simulan natin guys sa, So, marami namang training centers na nagbibigay nito. Hindi lang naman sa, lahat yan, karami yan sa Maynila. So, ang mga trainings na kailangan mo is yung security awareness training, safety training for personnel providing direct services to passengers in passenger spaces, passenger ship crowd management training at saka basic training. So yun yung 4 na training na kinuha ko para sa sa pagbabarko. So disclaimer lang, hindi naman sa lahat ng posisyon kailangan to. Ito lang yung parang pinaka mga basic trainings na kinuha kasi siya yung most of the time kailangan talaga. Tapos may dinagdag pa dyan which is yung recently updated ngayon sa ating law, which is yung personal safety and social responsibility na kailangan nating idagdag sa ating mga basic training. So, dagdagin ng araw. And usually, sa lahat ng mga training centers, at last I checked nung January 2024 kung kailan ako nag-training, umaabot or pumapalo ang training natin sa 4 na certificates na yon ng around 10 to 12,000 depende sa training center mo. And ang training duration niya is around 10 to 13 days. Depende kung anong araw. So, ayun. So next, ano pa ang mga basic requirements na kailangan natin? Of course, pag-ibig number, PhilHealth number, at saka yung SSS number natin. Kailangan lagi yan dahil syempre, alam nyo naman, sa pagtatrabaho, recorder. After nyo kumuha ng mga certificate, pwede na kayo, ng mga certificate sa pang basic training, pwede na kayo kumuha nito, which is ang Seaman's Book at saka Seaman's ID. So, kailangan nyo yun, of course, along with your passport, kasi sila yung 3 pinaka-ID kailangan nyo sa pagbabarko. And next is ito. Siyempre, kailangan rin natin lagi ito sa employment. So, mas magandang nakahanda na sa iyo ang NBI clearance mo. Kasi usually, pagka background check, yun ang isa sa hinahanap. So, may mga time limit kasi ang background check natin. So, mas magandang nakahanda na yung NBI clearance kaysa pagka nag-background check, doon ka pa maghahabol ng NBI clearance mo. Lalo na matagal naman expiring yan. Next naman ay yung tinatawag nating yellow card. So, Kuya Tristan, ano ba yung yellow card? So, ito yun guys, kung makikita nyo. Dito, naglalaman yan ng lahat ng records ng mga vaccines mo. So, usually, ang hinahanap naman talaga sa pagbabarko, 4 lang naman yan eh. Yung COVID-19, yellow fever, measles, mumps and rubella, tapos polio. Hindi ko sasabing lahat kailangan mo. Pero, mas maganda na at least lahat makukuha mo na or meron ka na. Siyempre, realistically lang tayo mga pare ko, Siyempre, kailangan natin ng konting budget. Kasi lahat ng mga sinabi ko, kinakailangan gastusan. So, minimum dyan, dun pa lang sa mga certificates natin, sa certificate ng mga basic training, 10,000 to 12,000 pesos yan. Yung 4 na certificates na yon, depende kung saang training center ka. Tapos, ang tinatagal naman ng training na yon is 10 to 13 days. So, next naman, nakatapos ka na, natanggap ka sa trabaho. Siyempre, completion na tayo ng requirements. So, ayun. Meron ka ng mga certificates, meron ka ng mga basic requirements. Ang pinakamahalaga na lang dyan, kung sakaling kailangan ng visa, is syempre visa. And kung kailangan naman ng medical, syempre medical rin. So yun na lang yung dalawang kailangan mo kasi meron ka na ng iba. So mahaba na yung time frame mo para magpa-medical. So pagka nagpa-schedule ka ng medical toll, ang advice ko na lang is 2 weeks before yung schedule mo, kailangan mag-maintain ka na ng healthy diet and healthy lifestyle. Iwas sa junk foods, iwas sa mga matatamis na inumin. So, more of water diet lang muna tayo at saka healthy foods. Kasi, chinecheck yung mga blood sugar natin, yung cholesterol at saka yung mga iba pang mga bodily composition natin. At bukod pa doon, syempre yung physical capabilities natin. So, BMI natin, di ko naman sinasabi na pagka mataba ka, hindi ka na ready sa barko. Meron naman threshold yan para sa mga BMI natin. Ang alam ko, sa karamihan ng mga principal companies, ang pinakamataas na pwede is 33 BMI. So,
Kung under ka pa doon or 33 BMI tsaka medyo above ka naman, normal weight ka to until 33 BMI, okay pa yon. So, yun lang naman yung mga kailangan natin mga kabaro. So, hindi ko naman sinabi na pagka ginawa mo lahat ng to, matatanggap ka na agad sa pagbabarko. Ito lang yung naging paraan ko, ito lang rin yung tinuro sa akin ng mga nauna sa akin para at least, 'di ba, mas mapadali yung pagsampa natin at mas lumaki yung tsansa. Bali, yun lang naman ang mga kailangan nating malaman sa ngayon mga kabaro sa mga ating tips and tricks kung paano ka makasampa ng mas madali sa barko or paano ka mas tatanggapin na agad sa mga applications natin sa mga principal companies natin. So ayun, pag may katanungan kayo, comment lang kayo sa video na to para sa next video natin, matatry kong masagot hanggat sa aking mga kaya. Ipopost ko rin yung mga links down below ng mga companies na nagtitake ng application para matry ninyo kung ready na kayo sa mga documents ninyo. And ayun, sana patuloy niyo ako suportahan dito sa aking video or mga vlogs natin na kung paano yung journey ko as a 22-year-old seafarer, starting from the 1 month before until sa journey ko as a seafarer or my daily life as a seafarer here on Tristan on Water. So thank you, patuloy lang yung pag-like, share, and subscribe, and I hope na marami tayong matulungan or makasama sa journey na to. Tristan, signing out.